Oo, may kumakalat na picture ng mga truck. I'm sure nakita nyo na to. Kung hindi pa, eto, papakita ko sa inyo. O, yan yung mga picture ng truck. Yan. O, di ba? Yan, ito, yung mga picture na yan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ito ngayon ng ito ngayon ng drama ng mga Duterte bubulagers. Oo. Bubulagers. Anyway. Marami na namang mga galit sa atin, guys. Kahapon, may nagsend sa akin ng video kahapon si Ate Judy. Shoutout kay Ate Judy. Munti ka na naman kumain ng mikropono yung mga bobong atis dyan. Bobong atis. Anyway, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Wala akong soundboard. Hindi ko magamit yung mga sound effects ko. Anyway, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa ng account, ilagay nyo po ang inyong bank account details at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, through cash pickup, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung kayo po ay magpapadala sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay pwede nyo rin pong gamitin ang aking promo code. Okay, andyan po yung promo code ko. Coach Jared po ang pangalan. Ayan, nakikita nyo yan dyan. At makakakuha po kayo ng karagdagang $20 free credit kapag ginawa nyo po yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, ito na nga. Ito kasi, ito. Pansinin kasi natin itong post ni Maltik. Ayan, si Maltik, oh. Si Malutikia. Kaya Maltik ang tawag ko sa kanya kasi yun ang handle niya sa X, formerly Twitter. Ayan, Maltik. Oh, Maltik. Walang ibang ibig sabihin niyan, yun lang yun. Maltik. kayo na bahala. Kung anong gusto nyong dyan, paikot dyan. Anyway, ito kasi sinabi niya. Consistently, Davao City moves to help Luzon in the aftermath of Karina PH. Yan, no? Yan, no? Sabi, breaking. Ang pamahalaang lungsod ng Davao sa pamamagitan ng Davao City Disaster Council ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga LGU sa Luzon na idineklara sa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyong Karina PH. Kasalukuyang hinihahanda ng City Disaster Council ang kanilang kinakailangang dokumento. Yan, bidang-bida si Basteo. Bidang-bida si Baste. Yan. Tapos, ito yung kasamang picture. Yan. Nakikita niyan, ha? Siya yung nag-post niyan, hindi ako. Yan. Meron bang isa? Hindi lang si Maltik. Kasama rin si Pugitit. Pugitit. Kasama rin si Pugitit. Yan, Just landed in Davao City thanks to Miss Chelo V and Pepito Pal, blah, blah, blah. As is our common practice kapag may pangangailangan ng kapwa Pilipino, nakalaan ang mga taga Davao na tumulong. The people of Davao City are always there, no political agenda. Ayan, ito ulit. So kumakalat tong picture na to, hindi lang sa kanilang dalawa, sa mga DDS bubulagers talaga, as in most of them. So karamihan po ng mga DDS bubulagers i-sineshare itong picture na to. Ang problema, mga kochero, meron na kasing Google image search. Alam niyo ba yun? Mga kochero, meron hong Google image search. Oo. So, madali na hong ma-verify, ma-check kung ang mga pinagkukukuda nitong mga DDS bubulagers ay may katotohanan or hindi. So, kapag pinuntahan nyo yan sa Google Lens, find image source, yan, di ba? Kita naman find image source, makikita nyo rin dito kung saan makikita yung same picture or kung saan ginamit yung same picture, this very picture. Ngayon, mga kochero, eto yun. Ayan, mga ginamitan nitong picture na to. Ayan, yan, lahat yan. Ito pa, ayan, yan, pak. Yan pa, pak. Pak, ang dami, di ba? Ang dami. Ngayon, mga kochero, tinry ko lang, ito muna. Ayan.
Ito ang lumabas, mga kotsero. Ito, same picture, di ba? Ayan, no? That's the same picture, right? Tama ba ako, mga kotsero? That's the same picture. Parehong-pareho, di ba? Walang pinagkaiba. Parehong-pareho ng larawan na isineshare ni Jason Sa at ni Maltik. Iisa ang picture, di ba? Puntahan ngayon natin yan. Davao City sends second batch of aid to Paeng stricken areas. Ayun lang. Paeng, November 8, 2022. Kakaupo lang ni PBBM yan, guys. Oo. Kakaupo lang ni ayan, ayan, nakasulat eh. November 8, 2022. O, di ba? Mga bubulagers. O, di ba? November 8. November 8 pa. Kotsero. Actually, yan pa nga, the city government of Davao City sent another batch of welfare goods to Cotabato City and Maguindanao on Friday morning, November 4. Ay, actually, hindi pa pala November 8. Oo, November 4 pa. Grabe sila, guys. Para lang i-build up ang mga Duterte, no, gagamit ng mga ganyang kapekean. Para lang i-build up. Oo, para lang i-build up ang mga Duterte gagamit ng ganyang klaseng kapekean. Yabang eh. Luzon daw. Helps Luzon. Kaso, kailan pa napunta sa Luzon ng Cotabato? Kailan pa, mga kotsero, kailan pa napunta sa Luzon ang Cotabato at Maguindanao? Kailan pa nangyari yun? May mga saltik sila lahat, sabi ni Mishi Cruz. So yan, November 8, 2022 pa pala yan. Ang tagal na pala noon, no? 2 taon na palang nananalanta si Karina. 2 taon na palang nananalanta si Karina simula 2022 hanggang 2024. Oh my gosh. Oh my gosh, my goodness. Grabe. Kaya naman pala bumaha ng malala. Kaya naman pala bumaha ng malala, guys. Kasi 2 taon nang nananalanta si Karina. Anyway. Diyos ko. Meron pa. Hindi lang yan. Meron pa. Ginamit din yung picture. November 8. Ito naman sa Paeng. Ito rin yun eh. Pero papunta to ng Cebu. Cebu naman yata to. Hindi, Cotabato and Maguindanao. Yun pa rin, ganun pa rin pala. Ito yung article niyan. So, yung mga biktima ni Paeng pala yun. So, ito. Ayan. Di ba yun yung same picture? Ito yun eh. Ito yung pinost ni Maltik. Ayan. Di ba? Ayan yun eh. Yan yung pinost ni Maltik eh. Di ba? At saka ni Fugitive. Same, guys. Same. Para na tayo dyan, guys. Para lang makapag-build up, mamimeke ng mga bagay-bagay. Ito pa, isa. Same picture din yata to. Hindi ko lang alam. Pero lumabas siya sa Google, image, sa Google Lens. Ito. Siguro kasi dahil medyo kamuka, di ba? Ayan. Dahil medyo kamuka. Davao City government workers load relief goods awaiting trucks at the City Hall grounds Friday, February 16, 2024. The assistance will go to residents of Davao del Norte towns New Corelia, Carmen, and Santo Tomas, which are under state of calamity due to recent heavy floodings. So, yung isa, patungong Maguindanao, tsaka Cotabato. Ito namang isa, 2 years ago yon. Tapos meron namang isa, February 16, 2024. Pareho ng itsura. Papunta naman sa Davao del Norte, sa Tagum. Naalala nyo nung lumubog ang Davao dahil sa
flood control nilang hindi nag-e-exist kahit merong 51 billion. Oo. Ayan. Di ba? Kapekean na naman pala sila. Kapekean na naman. Alam nyo mga kotsero, ito lang kasi yung ano dyan, wala naman problema kung gusto nilang i-build up si Baste. Di ba? Wala naman problema kung gusto niya i-build up si Baste eh. Build up nyo kung gusto nyo. But again, mga kotsero, sana gamitin yung tamang impormasyon. Hindi yung inuuto tayong lahat. Kasi ganun ang nagaganap ngayon eh. May pang-uuto na nagaganap, may pang-loloko na nagaganap, may pang-bobola na nagaganap. So, tulad niyan, hindi lang ho si Maltik, hindi lang si Jason sa kung pupuntahan nyo yung mga DDS vloggers, lahat sila, iisa nang pinupost. Ayan. Lalo na yung mga, ito pala, lalo na yung mga prominent, lalo na yung mga malalaki ang following. Ayan, lahat sila, ganyan ang post. Tapos ang build-up nila, parang ang build-up nila is, ang Davao City, tumutulong kahit hindi nila ka-region. Ganun daw. Ganun ang drama nila. Sa akin, wala namang problema kung gusto nilang gawin yung build-up na yun. Gawin nila yung build-up, walang problema. Basta gamitin lang nila yung totoong informasyon. Di ba? Wala namang mawawala kung gagamitin nila yung totoong information. Kasi, alam nyo, ang ending, tulad yan, sila yung nasusunog. Tinry nilang i-build, at saka mga kotsero, lagi na lang may ganyan. Lagi na lang may ganyan. Tuwing may build-up, pag may i-build up itong mga DDS bubulagers, palaging merong laging merong tinge of manipulation, laging merong aspeto na hindi nila kinukwento, may anggulo na hindi nila ipinapakita. Laging may ganun. There's always the angle na kailangan nilang i-embellish. Parang kailangang pagandahin pa yung kwento. No, hindi pa to na-delete ni Malutikia. This is her ex account. Ayan, sa ex yan. Papakita ko sa inyo ulit. Sa ex niyan. Kaya ko nga nakalkal ulit eh. 2:54 PM pa pinost. Di pa nabilubura hanggang ngayon. Andiyan pa. And alam nyo, okay lang naman, huwag na niyang burahin para may ebidensya. Huwag na niyang burahin para may ebidensya, di ba? Recently, pinagtatanggol niya si Sara Duterte dahil daw 2 taon na raw dinedemolition job si Sara Duterte, etc. Alam niyo mga kotsero, if anything, hindi naman kailangan siraan si Sara. No, we don't have to. Ako hindi ko kailangan siraan si Sara. Sara is doing it perfectly on her own. Nasisira si Sara on her own. Hindi na namin siya kailangan pang siraan. Taong bayan na mismo ang nakaka-realize kung gaano kawalang kwenta si Sara. Legit. Hindi yung fake news yan. Wala akong bola yan. Hindi ko na ako as a vlogger and a supporter of the administration, hindi ko na kailangan siraan pa si Sara. Hindi. I don't have to. Tulad yan, yung umalis siya papuntang Germany. Umalis siya papuntang Germany. Kailangan pa ba siyang siraan doon? It's her choice. Inuna niyang bumiyahe. Hindi nga natin alam kung anong ginagawa niya doon. Although, ang theory na hindi rin naman niya sinasagot ay nanood daw siya ng concert. Nanood daw siya ng concert. Although, ako, until it's proven, I'll suspend judgment. Pero hindi na ako magtataka kung totoo yun. Hindi ako magtataka kung totoo yun. So mga kotsero, sana, wag natin kalimutan na meron pa rin katotohanan tayong dapat pinagbabasihan ng mga binabalita natin. O tulad niyan, bistado. Sino ang nawala ng kredibilidad? Hindi naman ako. Hindi ko kinalat yan eh. Sino yung nawala ng kredibilidad? O di mga DDS vloggers. Sila yung nagkalat eh.
ano pa diyan, nakakainsulto pa diyan, dinadami pa nila yung taong bayan sa mga kalokohan nila. Nadami pa yung taong bayan sa mga kalokohan nila. Which, mga kutsero, kung tutuusin, dapat hindi na ho nila inaano yan eh. Hindi ho nila dinadama yung people of the Philippines dyan. Oo. Kasi parang alam niyo lumalabas yan, mga kutsero. Lalo na kung kayo, let's say, neutral kayo sa politika sa Pilipinas. Neutral, wala kayong pinapanigan, hindi yung pinapanigan si PBBM, hindi yung pinapanigan si Digong at ang kanyang mga anak. Kung neutral ka, mas lalong makukumbinse yung mga neutral na tao na hindi maniwala kay Digong. Kasi, tulad yan. Fake news. Huli ka balbon, nag-recycle ng mga picture para lang i-build up who's that guy? Si Baste. O para lang i-build up ang mga Duterte. What happened? Wala naman pala. 2022 pa pala yan. Wala tayong magagawa. It is what it is. Oo. Ganun na lang masasabi natin dyan. It is what it is. Wala na tayong choice dyan kung paanong gagawin nila. Sabi ni Jane Juanson, gising na ang kaisipan ng mga Pilipino. Oo, for the most part, 31%. Pero meron pa rin tayong 45 if I'm not mistaken, or 40% na dapat kumbinsihin, mga kutsero. Meron pa rin 40% or 45% na dapat kumbinsihin na ang mga Duterte, yung mga DDS, yung 20% na DDS, na na naniniwala pa kay Digonggong, sa akin, I don't want to call them a hopeless case. Hindi naman siguro sila hopeless case. But, parang parang gano'n na rin. Naghahanap ako ng mas appropriate na description, wala akong maisip. Parang gano'n na rin sila. Oo, parang gano'n na rin. Parang gano'n na rin. 'Di ba? Tulad kahapon, 'di ba, tinapik natin si Digong. Sinira niya ang sarili niya doon. Tinawag niya ang sarili niya mas mahusay pa siya sa Diyos. Tinawag niya na hinamon niya si PBBM na mag-drug test kasi lahat naman daw nung kabataan nila, so lahat, ibig sabihin kasama siya, ay nagdodroga din. So parang, so napaamin ka sa sarili mong kabalbalan. So yun, di ba? So wag na lang sanang magpropaganda pa. Magsabi na lang ng totoo. Di ba? Mas makakabuti 'yon para sa ating lahat na Pilipino. Mga impatient daw, sabi ni Ramon Ang. Mga impatient. Totoo, mga impatient. Sabi ni Ramon Ang, wag daw sila tawaging mga bobo at tanga, mga impatient lang. Ayan. Anyway. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Bye guys, everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?